Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, eroplanong pandigma ng Air Force nawawala habang patuloy ang sagupaan sa Mindanao. 3 miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa PNP Bukidnon. Dating Cabinet Secretary Oscar Orbos itinalagang OIC General Manager ng PTV4. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang naiulat na nawawala matapos ang operasyon sa Mindanao, ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo. Bandang 1:00 kaninang madaling araw, nawawala ang isang FA-50 fighter jet, pahayag ni Castillo. Patuloy ang search and rescue operations upang matukoy ang lokasyon ng eroplano at ang kalagayan ng piloto. Samantala, nagpapatuloy ang umano'y bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at hinihinalang mga miyembro ng New People's Army o NPA o Communist Terrorist Group CTG sa nasabing lugar. Nakuhanan pa ng video ng ilang saksi ang 2 helicopter ng PAF na umiikot sa lugar at nagbibigay ng suporta mula sa himpapawid. May ilang residente rin ang nakarinig ng malakas na tunog na pinaniniwalaang mula sa isang FA-50 fighter jet. Nilinaw naman ni Cabanglasan Vice Mayor Renante Inocando na hindi sakop ng kanilang bayan ang sagupaan na naganap sa Magatong, isang lugar malapit sa Saloringan. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang seguridad ng mga residente habang nagpapatuloy ang operasyon. 3 dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad noong isang linggo sa himpilan ng 1003rd Maneuver Company sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Kinilala ang mga ito sa kanilang mga alias si Pogi, 41, dating squad leader ng nabuwag na Pulang Bagani Command PB1, si Tweety, 35, full-time medic ng dating GF-56, at si Baboy, 41, kasapi ng milisyang bayan na may kaugnayan sa GF-55. Ang kanilang pagsuko ay naisakatuparan sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga unit ng pulisya at militar. Kasama sa isinuko nila ang 2.38 caliber revolver. Ayon kay PB Gen Jason De Guzman ng Pro-10, patunay ito ng epektibong kampanya para sa kapayapaan. Hinimok ng mga otoridad ng iba pang CTG members na sumuko at samantalahin ang e-clip para sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Itinalaga si dating TV host at Cabinet Secretary Oscar Orbos bilang pansamantalang officer in charge o OIC ng People's Television Network PTV ayon kay Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz nitong Lunes. Ayon kay Ruiz, tinanggap ni Orbos ang posisyon bilang General Manager, ngunit nais lamang niyang manatili ng panandalian. Mas nais umano niyang gampanan ang tungkulin bilang chairman. Si Orbos ay nagsilbing Executive Secretary at kalihim ng transportasyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino mula 1990 hanggang 1991. Kinumpirma rin ni Ruiz na may ilang empleyadong nagprotesta sa PTV kaya nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan. Papalitan ni Orbos si Toby Nebrida na itinalaga noong June 2024. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.